Kung ganito tayo magpapatuloy, babagsak ang Pilipinas. Ang pasabog na pahayag mula sa punong auditor ng depensa ng Europa ay yumanig sa Department of National Defense ng Pilipinas, isang F-35 na may taunang maintenance cost na 100 milyong piso. Upang mapatakbo ang 36 na unit, 3.6 bilyong piso ang mawawala sa hangin bawat taon. Maging ang Amerika, Britanya o Alemanya ay walang solusyon dito. At sa sandaling iyon, isang panukala ang inilatag sa mesa ng kumperensya, ang Pilipinas bilang solusyon. Ang Pilipinas, ang bansang gumagawa lang ng mga cellphone at jeepney ay gagawa ng fighter jet? Pangungutya ng isang tagapayo mula sa US Defense Cooperation Committee. Ngunit sa loob lamang ng 72 oras, kinansela ng Pilipinas ang kontrata nito para sa F-35 ng Amerika. Ang mas nakakagulat ay ang teknolohiyang inabot ng 20 taon para sa Amerika ay natapos ng Pilipinas sa loob lamang ng 5 taon. Ano nga ba ang itinatago ng Pilipinas? Bakit ganito na lamang ang galit ng Amerika? Ngayon, ibubunyag natin ang lahat ng detalye ng kagilagilalas na pangyayaring ito. Bago tayo magsimula, suportahan natin ang Pilipinas sa pamamagitan ng pag-subscribe, pag-like at pag-iwan ng komento ng Mabuhay ang Pilipinas. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalakas na fighter jet sa mundo? Marami ang magsasabing F-35. Ngunit paano kung sabihin kung kaya nitong pabagsakin ang isang buong bansa? Ako si Miguel Santos, ang punong auditor ng Commission on Audit na nakatalaga sa DND. Sa loob ng 22 taon, sinuri ko ang mga kasinungalingan sa badyet ng militar. Naniniwala ako na ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Ngunit noong 2025, sa isang secure na bunker sa ilalim ng Camp Aguinaldo, halos mapaluhod ako. Taunang maintenance cost na 100 milyong piso bawat isang unit. Ang kaban ng bayan ng Pilipinas ay unti-unting nauubos. Lahat ay umiling, sinasabing walang ibang pagpipilian. Isang umaga, nakatanggap ako ng agarang tawag mula sa Department of National Defense. Paghinto ng elevator sa ika-4 na palapag sa ilalim ng lupa at pagbukas ng bakal na pinto, ramdam ko ang lamig na tumagos sa aking mga buto. Ang kakaibang amoy ng konkreto sa bunker ay sumalubong sa akin. Sa ilalim ng fluorescent lights, may isang mahabang conference table kung saan nakaupo na sa dulo si Defense Secretary Antonio Vargas. Halatang ilang araw na siyang walang tulog, malalim ang itim sa ilalim ng kanyang mga mata. Sa mesa, nagpatong-patong ang mga dokumento na parang bundok. Kinuha ko ang dokumento sa pinakaibabaw. Mula sa unang pahina pa lang, bumuhos na ang mga numero. Operating cost kada oras 40,000, nakatumbas ng 2.3 milyong piso. Sa bawat oras na lumilipad ito, para kang nagsunog ng isang bagong sedan sa himpapawid. Tumingin ako ng diretsyo sa kalihim. Mr. Secretary, ano po ba ang pangunahing misyon ng Philippine Air Force? Mahina siyang sumagot, Territorial Defense at Air Surveillance. Tama po, depensa, hindi opensa. Bilang isang bansang may sariling soberanya, hindi tayo nakikipagdigma kaninuman. Ang ating tungkulin ay magpatrolya sa ating teritoryo sa West Philippine Sea at magbabala sa mga sasakyang panghimpapawid na lumalabag sa ating airspace. Ngunit ngayon, ginagamit natin ang pinakamahal na stealth fighter jet sa mundo para magpatrolya. Para itong paggamit ng supercar para mamalengke sa kanto. Makatwiran po ba ito? Nanginginig ang mga labi ng kalihim, ngunit wala siyang masabi. Alam niya ang sagot. Kinuha ko ang aking calculator at isa-isang itinuro ang mga numero. Kung ang isang F-35 ay lilipad ng 200 oras sa isang taon, ang maintenance cost pa lang ay aabot na sa 460 milyong piso. Idagdag pa diyan ang gastos sa pagpapalit ng pyesa, software updates at espesyal na pagsasanay ng piloto, lalampas pa ito sa 500 milyong piso bawat isang unit. Ang binili ng Pilipinas ay 36 na F-35. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin yan? Taon-taon. 30 bilyong piso ang parang bulang maglalaho. Kahit hindi tayo makipagdigma, mauubos ang ating budget sa depensa. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Tanging ang ugong ng air conditioning system ang maririnig. Nagbuntong hininga ang kalihim at nagtanong, pero ito ang may pinakamahusay na performance sa buong mundo, hindi ba? Ang stealth capabilities, ang advanced sensors. Sulit naman siguro sa presyo? Dahan-dahan akong umiling. Mr. Secretary, hindi performance ang problema. Ang problema ay ang kontrol. Mula sa bunton ng mga papel,
kumuha ako ng isang dokumento at inilatag ito sa mesa. Nakasulat sa malalaking titik ang pamagat, Autonomic Logistics Information System o ALIS. Mr. Secretary, alam niyo po ba kung ano ito? Ito ang utak ng F-35. Lahat ng flight data, maintenance records, at status ng armas ay pinamamahalaan sa pamamagitan ng sistemang ito. Ang problema, konektado ang sistemang ito sa isang server sa mainland US. Kumunot ang noo ng kalihim. Anong ibig mong sabihin? Ang ibig sabihin po niyan, hindi man lang natin ito mapapaandar nang walang pahintulot mula sa Amerika. Kung mag-uutos ang Washington na itigil ang paglipad, ang ating mga piloto ay uupo lang sa cockpit at magkakamot ng ulo. Kahit na may dayuhang eroplano sa ating himpapawid, hindi man lang nila mapipindot ang take-off button. Mr. Secretary, ito ba ay fighter jet ng Pilipinas o isang remote-controlled robot ng Amerika na pinapatakbo gamit ang pera ng Pilipinas? Namutla ang mukha ng kalihim. Kinuha niya ang dokumento at muling ibinaba. Bahagyang nanginginig ang dulo ng kanyang mga daliri. Ibinaba ko ang aking boses. May mas malala pa pong problema, ang gastos sa weapons integration. Para makapagkabit ng isang missile sa F-35, kailangan nating magbayad ng bilyon-bilyon sa isang US defense contractor at humingi ng technical approval. Maging ang paglalagay ng sarili nating armas sa sarili nating eroplano ay nangangailangan ng permiso mula sa Amerika. Ganoon din sa upgrades. Kapag naglabas ang Amerika ng bagong bersyon, sapilitan tayong susunod at sa bawat pagkakataon, karagdagang bilyon-bilyon ang mawawala. Idiniin ng kalihim ang kanyang palad sa mesa. Kung gayon, paano kung magkadigma? Tinitigan ko siya sa mata. Makikipaglaban lang tayo kung papayagan ng Amerika. Kung hindi, lahat ng 36 na unit ay mananatili sa runway. Magiging mga trilyong pisong halaga ng mga scrap metal. Ang isang fighter jet na hindi mo mapipindot ang buton ay hindi armas, kundi isang display model. Ang armas na wala kang kontrol ay magiging basura sa oras na magsimula ang digmaan. Nagyelo ang hangin sa silid. Ang mga staff ay nakayuko, nagbubuklat ng mga papel, habang ang kalihim ay nakatingala sa kisame at malalim na nagbuntong hininga. Wala bang alternatibo, Mr. Santos? 22 taon ka na sa larangang ito. Bukod sa Amerika, wala na ba talaga tayong ibang pagpipilian? Lahat ay may parehong tanong. Ano ang alternatibo? Ang Rafale ng Pransya ay komplikado sa politika. Ang Eurofighter ay halos kasing mahal ng F-35. Ang Gripen ng Sweden ay itinuturing na isang henerasyon na mas luma. Sa huli, walang ibang sagot kundi Amerika. Iyon ang kalakaran sa European defense industry. At ganoon din ang pinaniniwalaan ko. Mr. Secretary, sa ngayon, wala po akong maibibigay na sagot. Ngunit isang bagay ang sigurado, kung magpapatuloy tayo sa ganitong paraan, babagsak ang Pilipinas. Hindi dahil sa pagkatalo sa digmaan, kundi dahil sa pagbagsak sa ilalim ng bigat ng maintenance costs sa panahon ng kapayapaan. Ito ang magiging unang kaso sa kasaysayan ng mundo. Tumayo ang kalihim. Ang tunog ng kanyang sapatos ay umalingaw-ngaw sa sahig ng bunker. Bago siya lumabas, lumingon siya. Mr. Santos, maghanap ka ng milagro. Wala na tayong oras. Nagsara ang pinto ng silid at naiwan akong mag-isa. Habang tinitingnan ang mga nagkalat na dokumento sa mesa, naisip ko, milagro? Para sa isang taong nagtatrabaho sa mga numero, walang milagro. Data at analysis lamang ang naroon. Ngunit may isang kakaibang nangyari. Sa sulok ng silid, sa ibabaw ng aking bag, may isang maliit na sobre. Sigurado akong wala iyon doon kanina. Walang pangalan ng nagpadala, walang address. Nang buksan ko ito, isang USB drive ang nahulog sa aking palad. May 3 letra na nakasulat sa label, PIDC. Pagbalik ko sa opisina, lampas na 11:00 ng gabi. Binuksan ko lang ang desk lamp at umupo. Inilabas ko ang USB mula sa aking bulsa at inilagay ito sa aking palad. Ang 3 letrang PIDC ay bahagyang kumikinang sa ilalim ng ilaw, Philippine Industrial Defense Corporation. Nahanap ko ang ibig sabihin nito sa paghahanap sa internet. Napangisi ako. Pilipinas? Ang bansang gumagawa lang ng jeepney at nag-export ng mga NARS ay gagawa ng fighter jet? Aaminin ko, hindi ko gaanong kilala ang Pilipinas sa larangang ito. Ang alam ko lang ay ang mga world-class na beaches, mga boksingero, at ang masasarap na mangga. Sa industriya ng depensa, hindi kailanman nabanggit ang pangalan ng Pilipinas. Kapag Asyanong bansa ang pinag-uusapan sa European Defense Circles,
Japan ang unang pumapasok sa isip at kahit iyon ay itinuturing lamang na subcontractor ng Amerika. Ang Pilipinas ay wala man lang sa mga pagpipilian, hindi ko ito napapansin. Kaya lalo akong naging interesado. Sino ang nagpadala nito at bakit? Ikinonekta ko ang USB sa aking computer. Lumitaw ang isang listahan ng mga file. Technical specifications, cost analysis, operational data, performance test results. Daan-daang mga dokumento ang nakaayos sa mga folder. Malinaw na may isang taong naglaan ng malaking pagsisikap dito. Binuksan ko ang unang file. PAF 25 Haribon. May kalakip na description, Philippine Fighter. Ang fighter jet sa larawan ay may makinis na triangular wings at twin engines. Sa itsura pa lang, mas malapit ito sa F-22 kaysa sa F-35. Ang makinis na kurba na katangian ng isang stealth fighter ay kahanga-hanga, ngunit hindi ako interesado sa itsura. Ang mahalaga ay ang mga numero. Nag-scroll ako pababa sa section ng operating costs. Cost per flight hour, 15,000. Napakusot ako ng mata. Ang F-35 ay 40,000 at ito ay wala pa sa kalahati ng halaga. Baka typo lang, naisip ko, kaya binuksan ko ang isa pang dokumento. Parehong numero ang nakasulat, ganoon din sa pangatlong dokumento. Lumipat ako sa section ng readiness rate. 80%. Kung ikukumpara sa halos 55% ng F-35, ito ay isang napakalaking pagkakaiba. Alam nyo ba kung ano ang readiness rate? Ito ang porsyento ng oras na ang isang fighter jet ay talagang handa para sa isang misyon. Ang 55% ay nangangahulugang sa 10 unit, 4 hanggang 5 ay laging nasa maintenance hangar. Ang 80% ay nangangahulugang 8 ang handang lumipad anumang oras. Sa isang sitwasyon ng digmaan, ang pagkakaibang ito ay nangangahulugan ng buhay at kamatayan. Sumandal ako sa aking upuan. May mali. Sa industriya ng depensa, walang bagay na mura at maganda. Kung mababa ang presyo, mababa ang performance. Kung maganda ang performance, mataas ang presyo. Iyon ang batas. Ngunit ang mga numerong ito ay direktang sumasalungat sa batas na iyon. Mas magiging panatag pa sana ako kung ito ay mga peking datos na gawa ng mga manloloko. Ngunit ang format at detalye ng mga dokumento ay masyadong sopistikado. Kung ito ay peke, bakit sila mag-aaksaya ng ganitong pagsisikap? Tiningnan ko ang relo, 2:00 na ng madaling araw. Nagtimpla ako ng kape at bumalik sa harap ng monitor. Sa pagkakataong ito, binuksan ko ang technical specifications. At ang aking mga daliri ay huminto sa seksyon ng AESA radar. AESA radar, Active Electronically Scanned Array Radar. Ito ang mga mata at tainga ng isang modernong fighter jet. Libo-libong transmit, receive modules ang gumagana ng sabay-sabay na nagbibigay daan dito na subaybayan ang maraming target ng sabay-sabay at maging lubos na lumalaban sa jamming. Ang problema, iilang bansa lamang ang nagtataglay ng teknolohiyang ito. Amerika, Russia, Pransya, Israel, iyon na yata lahat. Ayon sa dokumento, ang Pilipinas ay nag-develop ng sarili nitong AESA radar. Isang kumpanyang tinatawag na PIDC ang gumawa nito. Natawa ako. Imposible, naisip ko. Kilalang-kilala ang kwento na tinanggihan ng Amerika ang technology transfer sa Pilipinas. Nang bumili ang Pilipinas ng mga naunang FA-50, humiling sila ng mga pangunahing teknolohiya, ngunit mariin itong tinanggihan ng Amerika. Hindi ito kayang gawin ng Pilipinas. Iyon ang opisyal na paninindigan ng Amerika. Ngunit iba ang sinasabi ng mga dokumento, detection range na higit sa 200 kilometers, kakayahang subaybayan ang 20 target ng sabay-sabay, paggamit ng gallium nitride, GaN modules upang mabawasan ang init at mapataas ang power output. Alam niyo ba kung ano ang gallium nitride? Ito ay isang semiconductor material na mas mahusay sa init kaysa sa tradisyonal na gallium arsenide. Ito ay isang teknolohiya na nagsisimula palang ilapat ng Amerika sa kanilang pinakabagong mga fighter jet. Nagbukas ako ng search engine para maghanap ng karagdagang impormasyon. Sa aking pagkagulat, totoo ang nilalaman ng mga dokumento. Matapos tanggihan ng Amerika ang technology transfer, nagdevelop ang Pilipinas ng sarili nitong AESA radar sa loob lamang ng 5 taon. Ang teknolohiyang inabot ng Amerika ng mahigit 20 taon ay natapos ng Pilipinas sa loob ng 5 taon. At sa ilang aspeto, mas pinabuti pa. Tulala akong nakatitig sa monitor. Posible ba ito? Lampas na 3:00 ng madaling araw.
Nanunuyo na ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Binuksan ko ang bawat file, sinuri ang bawat numero. Habang sinusuri ko, lalo akong kinilabutan. Hindi ito isang murang kopya. Ang mismong pilosopiya ng disenyo ay iba. Kung ang F-35 ay resulta ng pagsisiksika ng lahat ng pinakamahusay na teknolohiya sa mundo sa isang sasakyang panghimpapawid, ang Pa-F-25 Haribon ay isang disenyo na nakatuon sa pagiging praktikal at episyente. Ito ay isang sandata para sa tunay na labanan, hindi para sa pagpapakitang gilas. Ang isang partikular na kapansin-pansin ay ang kadalian sa maintenance. Ang F-35 ay nangangailangan ng mga espesyal na pasilidad at mga teknisyano mula sa Amerika para lamang ayusin ang stealth coating nito. Sa kabilang banda, ang Haribon ay idinisenyo para sa field maintenance. Madaling ma-access na mga bahagi, standardized na mga tool at pinasimpleng mga pamamaraan ng inspeksyon. Ito ay isang istruktura na maaaring mabilis na ayusin at maibalik sa himpapawid sa gitna ng isang digmaan. Hindi ito pagkakaiba sa teknolohiya, kundi pagkakaiba sa pilosopiya. Sa loob ng 22 taon kong pagtatrabaho sa mga numero, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ako ng emosyon mula sa kanila. Sa harap ng mga datos na ito, nalito ako. Pakiramdam ko ay gumuho ang lahat ng aking nalalaman. Ang bansang Pilipinas ay biglang naging dayuhan sa akin. Hindi dayuhan, kundi isang bagay na hindi ko alam. Hindi ko ito nakita dahil hindi ko ito isinama sa aking mga pagpipilian sa simula pa lang. Sa labas ng bintana, nagsisimula ng lumiwanag. Puro kape lang ang ininom ko buong gabi at masakit ang tiyan ko. Inilubog ko ang aking sarili sa upuan nang hindi pinapatay ang monitor. Ang mga numero ay umiikot sa aking isipan, 1,055,000, 80%. 200 kilometers, 5 taon. Ang teknolohiyang inabot ng Amerika ng 20 taon ay natapos ng Pilipinas sa loob ng 5. Kung totoo ito, hindi ito isang bagay na hindi alam ng mundo, kundi isang bagay na pinili nitong balewalain. Ganoon din ako. Itinuring ko ang Pilipinas bilang isang bansa na gumagawa lamang ng mga jeepney at hindi man lang ito pinansin. Sa ilalim ng desk lamp, tahimik na kumikinang ang USB drive. Ang mga numero sa loob ng maliit na device na ito ay yumanig sa 22 taon ng aking karanasan. Nagpasya ako. Kailangan kong kumpirmahin ito mismo. Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko nakikita sa sarili kong mga mata kung ang mga numero ay nagsisinungaling o nagsasabi ng totoo. Kinuha ko ang telepono sa aking mesa. Idinayal ko ang numero ng opisina ng kalihim. Madaling araw na, ngunit wala akong pakialam. Habang nagriring ang telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang umaga ay sumisikat na sa Maynila. Isang ideya ang pumasok sa aking isip. Marahil, ang umaga ng industriya ng depensa ng Pilipinas ay malapit na ring magbago. 3 araw pagkatapos, nagtipon ang mga tao sa main conference room sa ikatlong palapag ng DND headquarters. Naroon ang kalihim, ang Chief of Staff ng Air Force, 4 na miyembro ng Defense Committee at maging ang Undersecretary ng Finance. Ang mga pangunahing personalidad sa depensa ng Pilipinas ay nasa isang lugar. Umupo ako sa dulo ng silid at binuksan ang aking laptop. Pinagpapawisan ang aking mga palad. Alam na alam ko kung paano babaguhin ng sasabihin ko ang hangin sa silid na ito. Sinimulan ng kalihim ang pulong. Si Auditor Santos ay nagsuri ng isang bagong alternatibo. Pakinggan natin siya. Tumayo ako. Ipinakita ko ang unang slide sa projector. Lumitaw sa screen ang larawan ng PAF-25 Haribon. Narinig ko ang mga bulungan mula sa iba't ibang sulok ng silid. Ano yan? Tanong ng Air Force Chief of Staff. Isang Chinese fighter jet? Pilipino po, sagot ko. Ang PAF-25 Haribon, isang 4.5 generation fighter jet na binuo mismo ng Pilipinas. Biglang tumahimik ang silid. At may narinig akong mahinang tawa. Si Congressman Miller mula sa Defense Committee. Nakahalukip-kip siya at nagsalita. Pilipinas? Mr. Santos, dapat alam mo kung kailan at saan magbibiro. Hindi ko siya pinansin at nagpatuloy sa susunod na slide. Lumitaw sa screen ang isang talahanayan ng paghahambing ng gastos. Ang oras-oras na operating cost, taunang maintenance cost, at 30 taong kabuuang gastos sa pagpapatakbo ng F-35 at PAF-25 Haribon ay magkatabing nakalista. Hinayaan kong ang mga numero ang magsalita. Operating cost kada oras. Ang F-35 ay 40,000 habang ang PAF-25 Haribon ay 15,000.
Ang taunang maintenance cost para sa F-30 ay 500 milyong piso kumpara sa 200 milyong piso para sa Haribon. Kung ipagpalagay na patatakbuhin natin ang 36 na unit sa loob ng 30 taon, alam niyo po ba kung magkano ang pagkakaiba sa kabuuang gastos? Humigit kumulang 6 trilyong piso. Ang 6 trilyong piso ay higit sa doble ng taunang budget sa depensa ng Pilipinas. Nagkagulo ang silid, kumislap ang mga mata ng Undersecretary of Finance. Sensitibo siya sa mga numero, ngunit iba ang ekspresyon ng iba. Isang halo ng pagkainis, pagkalito, at higit sa lahat, takot. Sandali, itinaas ni Congressman Weber ng Defense Committee ang kanyang kamay. Ipagpalagay na nating totoo ang mga numerong iyan, pero paano ang performance? Makakasabay ba ang Pilipinas sa Amerika? Ang F-35 ang pinakamahusay na stealth fighter sa mundo. Ipinakita ko ang susunod na slide. Isang talahanayan ng paghahambing ng performance. Totoo na nakalalamang ang F-35 sa stealth performance. Ngunit huwag nating kalimutan, ano ang pangunahing misyon ng Philippine Air Force, territorial defense. Hindi ito paglusob sa teritoryo ng kaaway para magbomba. Ito ay pagpapatrolya sa West Philippine Sea at pagtugon sa mga banta. Kailangan ba talaga natin ng full stealth para sa misyong iyon? Natahimik si Congressman Weber. Wala siyang masabi. Nagpatuloy ako. Ang mas mahalaga ay ang readiness rate. Ang readiness rate ng F-35 ay 55%. Ibig sabihin, sa 10 unit, 4 hanggang 5 ay laging nasa maintenance hangar. Ang sa PAF, 25 Haribon ay 80%. Kahit na mayroon tayong parehong bilang ng mga fighter jet, mas marami tayong maipapalipad na Haribon. Ang digmaan ay hindi nilalabanan gamit ang mga specs sa katalog. Nilalabanan ito gamit ang mga eroplanong talagang makakalipad. Ang atmosfera sa silid ay bahagyang nagbago. Ilang mga staff ang nagsimulang suriin ang mga dokumento nang may pagtataka. Ngunit sa sandaling iyon, hinampas ng Air Force Chief of Staff ang mesa. Sandali, ano ang ginagawa natin dito? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses sa silid. Mr. Santos, sinasabi mo bang talikuran natin ang Amerika? Kanselahin ang kontrata ng F-35 at bumili ng fighter jet mula sa ating sarili. Kalmado akong suibagot. Ang iminumungkahi ko po ay suriin natin ang isang alternatibo sa kasalukuyan. Nauubos ang budget ng depensa ng Pilipinas dahil sa maintenance costs ng F-35. Kung magpapatuloy ito, mawawalan tayo ng kakayahang mamuhunan sa ibang sektor ng militar. Hindi ba't dapat nating tingnan kung may iba pang mga pagpipilian? Namula ang mukha ng Chief of Staff. Pagpipilian, parang sinasabi mo na isugal natin ang ating alyansa sa Amerika. Ano ang mangyayari kung tatalikuran natin ang Amerika? Paano ang ating Mutual Defense Treaty? Ang intelligence sharing? Ang ating security umbrella? Tinitigan ko siya sa mata. General, ang alyansa ay hindi nangangahulugan ng bulag na pagsunod. Ang ating soberanya ay hindi dapat isakripisyo. Ang security umbrella na iyon ay may kaakibat na presyo at ang presyong iyon ay ang ating kalayaan. Muling tumahimik ang silid, natahimik ang Chief of Staff. Ngunit si Congressman Miller ang bumasag sa katahimikan. Nakakababa ng antas. Aniya na may kasamang ngisi. Ang Pilipinas, isa sa pinakamatagal na kaalyado ng Amerika sa Asia, bibili ng sarili nitong armas? Mawawalan tayo ng kredibilidad. Naisip mo ba ang imahe ng Pilipinas sa international community? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Congressman Miller, mapapatakbo ba natin ang mga fighter jet gamit ang kredibilidad? Mas mahalaga ba ang imahe kaysa sa pagtitipid ng 6 trilyong piso? Naisip niyo po ba kung gaano karaming paaralan, ospital at infrastruktura ang maitatayo ng perang iyon? Naging seryoso ang mukha ni Congressman Miller. Bigla siyang tumayo. Wala nang halaga ang pag-usapan pa ito. Aalis na ako. Padabog siyang lumabas ng silid. Sumunod din si Congressman Weber. Isang hindi komportableng katahimikan ang bumalot sa silid. Nagsalita ang kalihim. Mr. Santos, isummarize mo ang napag-usapan natin ngayon at isumiti ito bilang isang ulat. Ako ang magpapasya kung gagawin natin itong opisyal na pagsusuri. Yumuko ako. Masusunod po, Mr. Secretary. Pagkatapos ng pulong, isa-isang umalis ang mga tao. Naiwan ako sa silid, inaayos ang aking laptop, nanginginig ang aking mga kamay habang nawawala ang tensyon. Hindi ko alam kung anong epekto ang idudulot ng ginawa ko ngayon. Paglabas ko sa hallway, may humawak sa balikat ko. Lumingon ako at nakita ko ang Undersecretary of Finance. Ibinaba niya ang kanyang boses.
Mr. Santos, matapang ka kanina. Ang mga numero ay hindi nagsisinungaling. Kakampi mo ako. Salamat po, sagot ko. Ngunit simula pa lang po ito. Tumango ang undersecretary at umalis. Habang naghihintay ng elevator, naisip ko, ano ang tunay na nangyari sa pulong na iyon? Hindi nila pinagtatalunan ang performance ng fighter jet ng Pilipinas. Natatakot sila sa Amerika. Paano kung magalit ang Amerika? Paano kung gumanti sila? Ang takot na iyon ay nanaig sa lahat ng lohika. Hindi ito problema ng fighter jet. Ito ay problema ng katapangan. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, binuksan ko ang telebisyon. May breaking news. DND, lihim na sinusuri ang sariling fighter jet ng Pilipinas. Lumitaw ang pangalan ko sa screen. Miguel Santos, Chief Auditor, naghain ng opisyal na panukala. May nag-leak ng mga detalye ng pulong sa media. Sa loob lamang ng ilang oras. Nabitawan ko ang remote control. Ang aking telepono ay nagsimulang mag-ring ng walang tigil. Ang opisina ng kalihim, mga kasamahan, at mga hindi kilalang numero. Nagsisimula na ang bagyo. Sa umaga ng ikatlong araw, tumawag ang opisina ng kalihim. May ipinatawag na emergency meeting. Hindi ako sinabihan kung ano ang agenda. Ngunit ang boses ng sekretarya ay mas seryoso kaysa karaniwan. May naramdaman akong hindi maganda. Pagdating ko sa DND headquarters, doble ang bilang ng mga guwardiya. Sa hallway patungo sa conference room, may mga hindi kilalang lalaki na nakaitim na suit. Nakita ko ang 3 sasakyan ng US Embassy na nakaparada. Pagbukas ko ng pinto ng silid, halos puno na ito. Naroon ang kalihim, ang Chief of Staff, ang mga miyembro ng Defense Committee, at sa tabi ng kalihim, isang hindi kilalang lalaki. Mukha siyang nasa kalagitnaan ng 50 seconds. May matalas na mga mata at nakasuwit. Ang gintong cufflinks sa kanyang damit ay kumikinang. Walang nagpakilala sa kanya, ngunit ang kanyang kinauupuan ay nagsasabi ng lahat. Nagsalita ang kalihim. Ngayong araw, mayroon tayong espesyal na bisita, si Mr. Davis, tagapayo mula sa US Defense Cooperation Council. Bahagyang tumango ang lalaking nagngangalang Davis. Nakangiti siya, ngunit hindi ang kanyang mga mata. Alam ko ang ganyang ekspresyon. Hindi ito ekspresyon ng isang taong dumating para makipagnegosasyon. Ito ay ekspresyon ng isang taong dumating para magbigay ng utos. Nagpatuloy ang kalihim. Ang pagdating ni Mr. Davis dito sa Maynila ay nagpapakita kung gaano kahalaga para sa Amerika ang relasyon nito sa Pilipinas. Ngayon pakinggan natin ang panig ng Amerika tungkol sa F-35 program. Dahan-dahang tumayo si Davis. Inikot ng kanyang tingin ang silid at huminto sa akin. Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Naramdaman kong nanigas ang aking likod. Mr. Secretary, mga kagalang-galang na panauhin. Una sa lahat, gusto kong linawin, hindi ako naparito para manakot. Naparito ako para maghatid ng katotohanan. Kumuha siya ng isang manipis na folder mula sa kanyang briefcase at inilapag ito sa mesa. Nabalitaan namin na sinusuri ng DND ang isang fighter jet mula sa inyong sariling bansa, PAF-25 Haribon. Tama ba? Sa totoo lang, nagulat ako. Ang isang bansang may mataas na panlasa tulad ng Pilipinas ay nagpapakita ng interes sa ganyang klaseng laruan. Laruan? Hindi ko napigilang magsalita. Napatingin sa akin si Davis. Mr. Santos. Ngumiti si Davis. Ang bida ng lahat ng kaguluhang ito. Nabasa ko ang iyong ulat. Malinaw na magaling ka sa mga numero. Ngunit sa industriya ng depensa, hindi ka dapat humusga batay sa mga numero lamang. Kailangan mong makita ang katotohanang nakatago sa likod ng mga ito. Binuksan niya ang folder. Sa loob ay may mga larawan at technical analysis ng PAF-25 Haribon. Ang PAF-25 Haribon, ang ipinagmamalaking sariling fighter jet ng Pilipinas. Ngunit kung titingnan natin sa loob, ano ang makikita natin? Ang makina ay mula sa General Electric ng Amerika. Ang ejection seat ay gawa sa Britanya. Ang air-to-air missiles ay inaangkat mula sa Europa. Ano ang talagang gawa ng Pilipinas? Ang balat. Ito ay hindi isang fighter jet. Ito ay isang assembly ng mga global parts. Isang model kit. Narinig ang mga tawanan mula sa iba't ibang sulok ng silid. Tumango ang Chief of Staff at si Congressman Miller ay nakangisi. Nagtiim ang aking bagang. Mr. Davis, maaari po ba akong magsalita? Tumayo ako. Itinaas ni Davis ang kanyang kamay. Sandali lang, Mr. Santos. Hindi pa ako tapos. Muli niyang tiningnan ang silid. May mas mahalaga pang issue. Technical support. Ang mga bansang gumagamit ng
35 ay konektado sa Global Logistics Network ng Amerika. Ang supply ng piyesa, software updates, at maintenance support ay available 24/7. Saan man sa mundo, makakatanggap ka ng mga kritikal na piyesa sa loob ng 46 oras. Kaya ba itong gawin ng Pilipinas? Isang bansa mula sa kabilang panig ng mundo? Huminto siya sandali at uminom ng tubig. Tumahimik ang silid. Lahat ay naghihintay sa susunod niyang sasabihin. Magsasalita ako ng tapat. Bumaba ang boses ni Davies. Kung pipiliin ng Pilipinas ang sarili nitong fighter jet, lubos na madidismaya ang Amerika. Siyempre, ang Pilipinas ay isang soberanong bansa at maaaring gumawa ng sarili nitong desisyon. Ngunit ang bawat pagpili ay may kaakibat na kahihinatnan. Tinapik niya ang kanyang mga daliri sa mesa. Ang Amerika ay matagal ng partner ng Pilipinas. Financial Intelligence Exchange, extradition treaties, technology cooperation programs. Lahat ng ito ay nakabatay sa tiwala. Ano ang mangyayari kung masisira ang tiwalang iyon? Hindi ko alam. Ang masasabi ko lang ay nababahala ako. Ito ay isang banta. Gaano man ito pinaganda ng mga salita, ang esensya nito ay isang banta. Kung bibilhin ninyo ang fighter jet na iyan, paghandaan ninyo ang kahihinatnan ng relasyon ninyo sa Amerika. Iyon ang mensaheng gusto niyang iparating. Tumingin ako sa kalihim, umaasang may sasabihin siya, ngunit nakayuko lamang siya, nakatingin sa mesa. Ganoon din ang Chief of Staff at ang mga miyembro ng Defense Committee. Walang nagsalita. Muling ngumiti si Davies. Isa pa, sinabi ninyong mura ang PAF, 25 haribon. Ngunit may dahilan kung bakit ito mura. Ang Pilipinas ay halos walang karanasan sa pagbebenta ng mga fighter jet. Ibig sabihin, hindi pa nasusubukan ang kanilang after-sales support system. Mukha itong mura ngayon. Ngunit paano kung hindi ka na makahanap ng piyesa pagkatapos ng 10 taon? Hahayaan mo na lang ba itong kalawangin sa runway? Kung hihingi ka ng tulong sa Amerika sa panahong iyon, huli na ang lahat. Inayos niya ang kanyang mga dokumento at umupo. Ngayon, bibigyan ko na ng pagkakataon si Mr. Santos na magsalita. Kung mayroon kang mga tanong, magtanong ka. Lahat ng mata sa silid ay napunta sa akin. Ibinaba ko ang hawak kong ballpen. Nanunuyo ang aking lalamunan. Maraming mga pagtutol ang pumasok sa aking isipan, ngunit hindi ko maibuka ang aking bibig. Ang inihain ni Davies ay hindi isang teknikal na debate, kundi isang pampulitikang panggigipit. Hindi ito isang larangan kung saan maaaring manalo ang mga numero. Wala po, sagot ko. Wala po sa ngayon. Tumango si Davies. Matalino. Humarap siya sa kalihim. Mr. Secretary, ang Amerika ay laging kaibigan ng Pilipinas. Naniniwala akong gagawa kayo ng matalinong desisyon. Salamat sa inyong oras ngayon. Tumayo siya. Binuksan ng kanyang mga tauhan na nakaitim na suit ang pinto. Bago lumabas, huminto si Davies at lumingon sa akin. Mr. Santos, hinahangaan ko ang iyong dedikasyon. Ngunit ang mundo ay hindi umiikot sa mga numero lamang. Sana matutunan mo iyan. Nagsara ang pinto. At isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Nakaupo pa rin ako, tulala. May isang mainit na bagay ang umakyat mula sa kaibuturan ng aking dibdib. Galit. Ngunit ang mas mahirap dalhin ay ang pakiramdam ng kawalan ng magawa. Ang bansang Pilipinas ay hindi man lang nabigyan ng pagkakataong lumaban bago pa man makipagkompetensya sa teknolohiya, mga numero at lohika. Hinarangan na ito ng pader ng politika. Nagsalita ang kalihim. Hanggang dito na lang ang pulong ngayon. Mr. Santos, ipagpaliban mo muna ang pagsusumite ng ulat. Hindi ako sumagot. Tumango lang ako at tumayo. Paglabas ko ng silid, nanginginig ang aking mga binti. Mula sa bintana ng hallway, tanaw ko ang skyline ng Maynila. Isang mapayapang tanawin. Ngunit ang aking puso ay malayo sa kapayapaan. Nang gabing iyon, nag-iisa ako sa opisina, nakatitig sa monitor. Sa screen, nakadisplay ang larawan ng PAF, 25 Haribon, ang fighter jet na pinaghirapan ng mga Pilipinong inhinyero sa loob ng maraming taon. Ang resulta ng kanilang pagpupursige ng tanggihan ng Amerika ang technology transfer at tinawag itong model kit, isang assembly ng mga global parts. Kinuyom ko ang aking kamao. Hindi ko ito maaaring hayaang matapos ng ganito. Kung tama si Davies na ang mundo ay hindi umiikot sa mga numero lamang, kailangan kong magpakita ng isang bagay na higit pa sa mga numero. Ang tanong ay paano? Tumunog ang telepono, isang hindi kilalang numero. Karaniwan, hindi ko ito sasagutin, ngunit iba ang gabing iyon. Para akong may nagudyok, kinuha ko ang telepono. Si Mr. Santos po ba ito? Tanong ng isang boses sa kabilang linya.
Galing po ako sa Pilipinas. Pwede po ba tayong magkita bukas? Kinabukasan ng hapon, nakaupo ako sa isang maliit na coffee shop sa labas ng Maynila. Hindi ko alam kung sino ang tumawag kagabi o kung bakit niya ako gustong makita. Ang sinabi lang niyang galing ako sa Pilipinas ang pinanghawakan ko at maaaring isang kahangalan ang pagpunta ko rito. Bumukas ang pinto ng coffee shop at pumasok ang isang lalaki. Mukha siyang nasa 50 setya. Sa halip na suit, nakasuot siya ng lumang jacket at may bahid ng grasa sa kanyang mga kamay. Mga kamay ng isang inhinyero. Mga kamay ng isang taong direktang humahawak ng makina. Lumapit ang lalaki sa aking mesa at inilahad ang kanyang kamay. Andres Reyes po, lead engineer ng PAF, 25 Haribon Development Team sa Philippine Industrial Defense Corporation. Magaspang at makalyo ang kanyang kamay. Diretso akong nagtanong. Paano niyo po nalaman ang contact number ko? Isang bahagyang ngiti ang sumilay sa labi ni Dr. Reyes. Ang balita na sinusuri ninyo ang fighter jet ng Pilipinas ay nakarating na rin sa amin. Hindi po mahirap hanapin ang inyong contact number. Kaya po ba kayo na parito para ihatid ang opisyal na paninindigan ng gobyerno ng Pilipinas? Umiling si Dr. Reyes. Hindi po ako taga-gobyerno. Isa lang po akong inhinyero. Hindi po ako marunong sa politika. Pero kaya ko pong magpaliwanag tungkol sa teknolohiya. Nakita ko po sa inyong ulat na mahalaga sa inyo ang mga numero. Naniniwala rin po ako sa mga numero. Kinuha niya ang isang laptop mula sa kanyang bag at iniharap ito sa akin. Kahapon, tinawag daw po ng panig ng Amerika na model kit ang PAF-25 Haribon. Gusto niyo po bang makita? Lumitaw sa screen ang isang listahan ng mga bahagi ng PAF-25 Haribon. Sa tabi ng bawat bahagi, nakasaad ang bansang pinagmulan at ang porsyento ng localization. Nagsimulang magpaliwanag si Dr. Reyes. Hindi po ganap na mali ang sinabi ni Mr. Davies. Ang makina ay mula sa GE ng Amerika. Ang ejection seat ay gawa sa Britanya. Ngunit hindi lang po iyon. Nag-scroll siya sa screen. Radar, gawang Pilipino. Flight Control Computer, gawang Pilipino. Electronic Warfare Suite, gawang Pilipino. Integrated Weapons Management System, gawang Pilipino. Sunod-sunod na lumitaw sa screen ang mga salitang gawang Pilipino. Alam niyo po ba kung ano ang puso ng isang fighter jet? Tanong ni Dr. Reyes. Hindi po ang makina. Ito ay ang mga mata at utak. Ang radar ang nakakahanap ng kaaway at ang flight control computer ang nag-integrate ng lahat ng sistema. Ang tunay na sukat ng teknolohikal na kakayahan ay kung kaya mong gawin ang dalawang ito sa sarili mo, ang makina, mabibili mo. Ngunit ang radar at flight control software, kahit gaano karaming pera ang ibayad mo, hindi nila ibebenta. Iyon po ang dahilan kung bakit tinanggihan kami ng Amerika ng technology transfer. Kaya ginawa nyo ito sa sarili ninyo? Tumango si Dr. Reyes. 5 taon po. Kinailangan naming habulin sa loob ng 5 taon ang teknolohiyang binuo ng Amerika sa loob ng mahigit 20 taon. Libu-libong inhinyero ang nagpuyat. Daan-daang beses naming narinig na imposible, ngunit hindi kami sumuko. Ayaw na naming maranasan muli ang kahihiyan na hindi man lang makalipad sa sarili naming kalangitan ng walang pahintulot ng iba. Nagbukas siya ng isa pang file. Ipapakita ko po sa inyo sa pamamagitan ng mga numero, walang mapapatunayan ang mga salita. Lumitaw sa screen ang isang simulation program. Nakasulat dito, 30-year operational scenario. Ipagpalagay po natin na mayroon tayong parehong budget para patakbuhin ang F-35 at ang PAF-25 Haribon. Isinasaalang-alang dito ang taunang oras ng paglipad, mga cycle ng maintenance at mga gastos sa pagpapalit ng pyesa. Pindot niya ang enter key. 2 linya ang nagsimulang gumuhit. Ang asul ay para sa F-35 at ang pula ay para sa PAF-25 Haribon. Pagdating ng ika-20 taon, ang pulang linya ay halos doble ang taas kaysa sa asul. Ito po ang kabuuang oras ng paglipad. Para sa parehong budget sa loob ng 30 taon, ang kabuuang oras na maililipad natin ay F-35, 270,000 oras, PAF-25 Haribon, 450,000 oras. Ibig sabihin po, para sa parehong halaga, makakalaban tayo ng halos doble ang tagal. Nagbukas siya ng isa pang file. May ipapakita pa po ako. Ang Meteor missile, ito po ang pinakamalakas na air-to-air missile sa kasalukuyan na binuo sa Europa. Mayroon itong range na higit sa 200 kilometers at bilis na Mach 4. Ang PAF-25 Haribon ang unang fighter jet sa Asia na nag-integrate nito.
Isang gawain na hindi pa natatapos kahit ng mga bansang Europeo. Sumandal ako sa aking upuan. Operating cost, readiness rate, total flight hours, weapons flexibility, sa lahat ng sukatan. Nakalalamang ang PAF, 25 Haribon. Dr. Reyes, magiging tapat po ako sa inyo. Nagbuntong hininga ako. Alam kong nasa panig ninyo ang mga numero. Ngunit ang problema ay hindi ang mga numero. Ito ay politika. Natatakot ang Pilipinas sa ganti ng Amerika kung pipiliin namin kayo. Tumango si Dr. Reyes. Alam ko po, kaya po may hihilingin ako sa inyo. Bigyan niyo po kami ng pagkakataon para sa isang opisyal na presentasyon. Hayaan niyo po kaming ipaliwanag ang aming teknolohiya sa harap ng DND. Kung bibigyan niyo lang po kami ng patas na pagkakataon, hahayaan naming ang data ang magpapatunay ng lahat. Tumingin ako sa labas ng bintana. Isang patas na pagkakataon. Posible ba iyon? Sa gitna ng panggigipit ni Davis at ng Amerika, ang pagbibigay ng pagkakataon sa Pilipinas na magpresenta ay maaaring isang political suicide. Ngunit kasabay nito, may iba pa akong naisip. Nakarating na ako sa puntong ito. Ano ang matitira kung aatras ako ngayon? Hahayaan ko na lang bang mawala ang 9 trilyong piso? Hindi ko po maipapangako, ngunit susubukan ko. Isang ngiti ang sumilay sa mukha ni Dr. Reyes. Ang kailangan lang po namin ay pagkakataon. Kami na po ang bahalang magpatunay ng iba. Tumayo siya at inilahad ang kanyang kamay. Kinuha ko ito. Isang makalyong kamay. Isang kamay na libu-libong beses nang humawak ng mga tool at naghigpit ng 10,000 tornilyo. Isang kamay ng isang taong tahimik na nagtatrabaho sa halip na gumamit ng magagarang salita. Paglabas ko ng coffee shop, naisip ko. Si Davis ay dominado ang conference room gamit ang kanyang matalinong pananalita at pampulitikang panggigipit. Ngunit iba ang inhinyerong ito. Nagsalita siya gamit ang mga numero at data. Hindi siya nag-apela sa nasyonalismo o emosyon. Ipinakita lamang niya ang mga katotohanan at napagtanto ko kung nasaan ang sandatang perpekto para sa realidad ng Pilipinas. Hindi ito nasa Amerika. Nasa Pilipinas ito. Ang problema ay kung paano ko ito ipapakita sa iba. Pinaandar ko ang sasakyan sa parking lot ng hotel. Humigpit ang hawak ko sa manibela. Ngayon pa lang magsisimula ang laban. 2 araw pagkatapos, isang milagro ang nangyari. Nakumbinsi ng Undersecretary of Finance ang kalihim. Ang numerong 6 trilyong piso ang sa huli ay nagbigay ng bigat. Isang pagkakataon para sa isang pribadong technical briefing ang ibinigay sa panig ng Pilipinas. Siyempre, dumalo rin ang panig ng Amerika. Si Davis mismo ang dumating. Ang dahilan ay para sa isang patas na kompetisyon, ngunit malinaw na ang intensyon ay upang ipahiya ang Pilipinas sa publiko. Pagpasok ko sa conference room, ramdam ko ang tensyon. Sa isang panig nakaupo si Davis at ang mga kinatawan ng US defense contractors. Sa kabilang panig nag-iisang nakaupo si Dr. Reyes. Walang kasama, walang interpreter. Isang laptop lang ang dala niya. Narinig ko ang mga ngisi mula sa panig ni Davis. Sinimulan ng kalihim ang pulong. Ngayon, pakinggan natin ang technical briefing mula sa magkabilang panig na susundan ng tanungan. Magsimula tayo sa panig ng Pilipinas. Tumayo si Dr. Reyes. Ipinakita niya ang unang slide. Isang linya lamang ang nakasulat. Sino ang pipindot sa buton? Nagbulungan ang mga tao sa silid. Kalmado siyang nagsalita. Ang tanong na gusto kong iwan sa inyo ngayon ay ito. Kung magkadigma, sino ang pipindot sa buton? Ang Pilipinas ba o ibang bansa? Nagpatuloy siya sa susunod na slide. Lumitaw ang system architecture ng F-35. Ang F-35, sa pamamagitan ng Autonomic Logistics Information System, ay nagpapadala ng lahat ng flight data sa mga server sa Amerika. Maintenance records, weapons status, flight path. Lahat. Ang problema, ang sistemang ito ay hindi gagana nang walang pahintulot mula sa Amerika. Kung mag-uutos ang Washington na itigil ang paglipad, kahit na nakaupo ang piloto sa cockpit, hindi siya makakalipad. Sumingit ang Chief of Staff. Hindi ba't isang extreme na assumption iyan? Bakit naman pipigilan ng Amerika ang isang kaalyado? Tumango si Dr. Reyes. Magandang tanong po. Kung gayon, tingnan po natin ang kontrata. Lumitaw sa screen ang isang bahagi ng F-35 Purchase Agreement. Itinuro ni Dr. Reyes ang isang bahaging may pulang linya. Artikulo 47. Ang gobyerno ng US ay may karapatang itigil ang software updates o limitahan ang access sa sistema anumang oras para sa mga kadahilanang panseguridad. Artikulo 52.
Ang bumiling bansa ay hindi maaaring magbenta muli ng sasakyang panghimpapawid o maglipat ng teknolohiya sa isang third party nang walang paunang pahintulot mula sa gobyerno ng US. Artikulo 58. Ang mga gastos sa maintenance ay susunod sa taunang anunsyo ng panig ng US at ang bumiling bansa ay hindi maaaring tumutol dito. Tumahimik ang silid. Alam niyo po ba kung anong ibig sabihin nito? Kahit na bilhin ng Pilipinas ang F-35, ang tunay na may-ari ay ang Amerika. Makakalipad lamang ito kung papayagan ng Amerika at makikipaglaban lamang kung papayagan ng Amerika. Ang presyo ay kung ano ang ididikta ng Amerika. Hindi ito pagbili. Ito ay isang lease. Hindi, mas masahol pa sa lease. Sa isang lease, kahit papaano, malaya mong magagamit ito sa loob ng panahon ng kontrata. Biglang tumayo si Davis. Sandali, iyan ay mga standard na probisyon sa kontrata. Pareho itong inilalapat sa lahat ng bansang bumibili ng F-35. Walang diskriminasyon laban sa Pilipinas. Tumingin si Dr. Reyes kay Davis. Kaya sinasabi niyo po na lahat ng bansa ay kinokontrol ng pare-pareho. Naging seryoso ang mukha ni Davis. Narinig ang mga bulungan sa silid. Ipinakita ni Dr. Reyes ang susunod na slide. Ang system architecture ng PAF-25 Haribon. Ang PAF-25 Haribon po ay iba. Ibinibigay namin ang 100% ng flight control software source code sa bumiling bansa. Kung gusto ninyo, ang mga Pilipinong inhinyero mismo ang maaaring magbago nito. Ang weapons integration ay malaya rin. Maaari kayong magkabit ng mga missile mula sa Amerika o Europa. Walang pahintulot na kailangan. Nagpakita siya ng bagong screen. Nakasulat dito, Link P. Ang Philippine Joint Tactical Data Link. Ito po ay ganap na compatible sa NATO Standard Link 16, ngunit mayroon ding kakayahang mag-expand ng independent. Kung gusto ng Pilipinas, maaari kayong magdagdag ng sarili ninyong encryption protocols. Ang soberanya sa komunikasyon ay nasa Pilipinas din. Sa sandaling iyon, nagsalita ako. Mr. Secretary, maaari po ba akong magsalita? Tumango ang kalihim. Tumayo ako. Mr. Secretary, ang isang fighter jet na hindi mo mapipindot ang buton ay isang larawan lamang. Gaano man kaganda ang performance nito, kung hindi natin ito mapapatakbo gamit ang sarili nating mga kamay, ano ang silbi nito? Ang armas na wala kang kontrol ay magiging basura sa oras na magsimula ang digmaan. Ang digmaan ay hindi nilalabanan gamit ang mga specs sa katalog. Nilalabanan ito gamit ang kontrol. Tumahimik ang silid. Napaisip ng malalim ang kalihim. Maging ang Chief of Staff ay may ibang ekspresyon na ngayon. May naramdaman akong nagbabago. Muling tumayo si Davis. Sandali, may mahalaga kayong nakakalimutan. Tumingin siya kay Dr. Reyes. Ibibigay ninyo ang source code? Paano ang seguridad? Paano kung ibenta ng isang Pilipinong inhinyero ang code na iyon sa ibang bansa? Hindi nyo ba naisip ang panganib ng technology leak? Kalmadong sumagot si Dr. Reyes. Iyan po ay isang issue na maaring ayusin sa kontrata. Maaari tayong maglagay ng mga probisyon para maiwasan ang technology leak. Ang mahalaga po ay nasa Pilipinas ang pagpili. Hindi namin isinasara ang pinto mula sa simula tulad ng Amerika, kundi binubuksan namin ito at nagtatakda ng mga patakaran. Natigilan si Davis. Nag-atubili siya sandali bago muling sumubok. Sige, paano naman ang after-sales support? Gaano kabilis makakapag-supply ng piyesa ang Pilipinas mula sa kabilang panig ng mundo? Ang Amerika ay kayang magpadala ng mga kritikal na piyesa saan man sa mundo sa loob ng 46 oras. Tumango si Dr. Reyes. Tama po kayo, ang distansya ay aming kahinaan, ngunit mayroon po kaming ibang solusyon. Ang pagtatayo ng isang maintenance hub sa loob mismo ng Pilipinas at sa mga kaalyadong bansa sa Timog Silangang Asya. Kung matutuloy ang kontrata, magtatayo kami ng mga bodega ng piyesa at technical support centers sa mga kalapit na bansa. Ang localization ang aming sagot. Nagbabago na ang atmosfera sa silid. Ang mga ngisi mula sa panig ni Davis ay nawala na at napalitan ng mga taong seryosong sumusuri sa mga datos mula sa panig ng Pilipinas. Ang Undersecretary of Finance ay nagkakalculate at ilang mga staff ang tumatango. Lalong naging seryoso ang mukha ni Davis. Ginamit niya ang kanyang huling baraha. Mr. Secretary, isang bagay lang ang gusto kong linawin. Anuman ang maging desisyon ng Pilipinas, rerespetuhin ito ng Amerika. Ngunit tandaan ninyo, ang bawat pagpili ay may kaakibat na kahihinatnan. Isang banta. Muli, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang pakiramdam. Dahan-dahang nagsalita ang kalihim. Mr. Davis,
Ang Pilipinas ay isang bansang may mahabang kasaysayan ng pakikipaglaban para sa kalayaan. Hindi kami yumuyuko sa anumang banta. Marami kaming narinig na magagandang bagay ngayon at pag-aaralan namin itong mabuti. Isang diplomatikong pahayag, ngunit malinaw ang kahulugan. Namutla ang mukha ni Davies. Hindi na siya nagsalita pa, inayos ang kanyang mga dokumento at tumayo. Nang magsara ang pinto ng silid, isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Tumingin ako kay Dr. Reyes. Kalmado pa rin ang kanyang ekspresyon, ngunit may bahagyang ngiti sa kanyang mga mata. Naalala ko ang sinabi niya, hahayaan naming ang mga numero ang magsalita. At nagsalita nga ang mga numero, at nagbago ang hangin sa silid. 2 linggo pagkatapos, sakay ako ng eroplano papuntang Pilipinas. Bilang bahagi ng DND Inspection Team, personal naming bibisitahin ang planta ng PIDC. Gustong makita ng kalihim sa sarili niyang mga mata bago gumawa ng pinal na desisyon. Isang maliit na grupo kami, kasama ako, 2 staff at 3 technical evaluators. Sa gate ng planta, sinalubong kami ni Dr. Reyes. Nakasuot pa rin siya ng lumang jacket. Nagkamayan kami at pumasok agad sa loob. Hindi na po ako masyadong magsasalita ngayon. Mas mabuti pong kayo na mismo ang makakita. Ang una naming pinasok ay ang fuselage assembly line. Sa loob ng isang malaking hangar, nakahanay ang mga fuselage ng PAF 25 Haribon. Ang taas ng kisame ay parang 10 palapag na gusali. Sa ilalim ng fluorescent lights, kumikinang ang mga metal surfaces. Sa iba't ibang lugar, may mga tilamsik ng welding sparks at tunog ng mga torque wrenches. Ang amoy ng metal at langis ay magkahalo sa hangin. Huminto ako sa harap ng isang workstation. Isang matandang lalaki na may puting buhok ang nakayuko sa isang fuselage panel, naghihigpit ng mga tornilyo. Ang kanyang mga galaw ay tumpak at mabilis, hindi naiiba sa isang mas batang manggagawa. Medyo hukot na siya, ngunit ang lakas na nagmumula sa kanyang mga kamay ay matatag. Lumapit si Dr. Reyes. Mang Lito, sandali po, batiin niyo po ang ating mga bisita. Itinaas ng matanda ang kanyang ulo. Isang mukhang may kulubot ngunit may mabait na mga mata. Pinunasan niya ang pawis sa kanyang noo gamit ang likod ng kanyang kamay at lumapit sa amin. Nang tanggalin niya ang kanyang guwantes, nakita ko ang kanyang mga kamay. Makapal ang mga kalyo at ang bawat buto ng kanyang mga daliri ay magaspang. May mga dumi ng langis sa ilalim ng kanyang mga kuko na hindi na matanggal. Mga kamay ng isang taong buong buhay na humawak ng mga tool. Lito Castro po, mahinahon niyang sabi. 42 taon na po ako dito. 42 taon? Gulat kong tanong. Kung gayon, narito na po kayo mula pa noong nagsisimula ang kumpanyang ito? Tumango si Mang Lito. Noon, hindi pa ito matatawag na kumpanya. Isang pabrika lang sa gitna ng kawalan. Nag-assemble ng mga piyesa mula sa Amerika. Wala kaming sariling gawa. Piyesa ng iba, disenyo ng iba, teknolohiya ng iba. Kami ay mga kamay at paalang. Dahan-dahan niyang hinaplos ang fuselage ng PAF 25 Haribon. Ang paraan ng paghaplos niya sa metal ay parang pag-aalaga sa isang anak. Ngunit iba po ito. Gawa po namin ito. Mula sa disenyo hanggang sa assembly, lahat. Huminto siya sandali at tumingin sa malayo na parang bumabalik sa nakaraan. Tahimik akong naghintay. Ang tatay ko po ay isang aircraft mechanic sa Philippine Air Force noong dekada 70. Dahan-dahang nagsimula si Mang Lito. Noon, wala tayong sariling eroplano sa ating himpapawid. Lahat ay galing sa Amerika. Nililinis ng tatay ko ang mga itinapong pyesa ng mga Amerikano at nagpupuyat sa ilalim ng mga eroplano ng ibang bansa. Sa taglamig, nagyayelo ang bakal at dumidikit ang kanyang mga kamay. Kahit dumudugo, hindi siya maaaring huminto. Dahil kung hindi makalipad ang eroplano, mamamatay ang mga kasamahan niyang sundalo. Bahagyang nanginginig ang kanyang boses. Pinigilan ko ang aking hininga at nakinig. At sa ilalim ng eroplanong iyon, isang araw, hindi na nakauwi ang tatay ko. Isang equipment malfunction. Biglang bumigay ang isang pyesa mula sa Amerika. Bumagsak ang hydraulic landing gear at naipit siya, 29 anyos. 7 taong gulang ako noon. Mas mabigat pa ito kaysa sa anumang numerong narinig ko sa conference room. 40,000 per flight hour, 500 milyong pisong taunang maintenance cost. Biglang nawalan ng kahulugan ang mga numerong iyon. Isang bata ang nawalan ng ama sa edad na 7 sa ilalim ng eroplano ng ibang bansa. Nagpatuloy si Mang Lito. Laging sinasabi sa akin ng tatay ko, Lito, anak,
Gaano man nating linisin ang eroplano ng iba, hindi ito magiging atin. Kung wala tayong sariling mga pakpak na gawa ng ating mga kamay, ang ating kalangitan ay magiging ating bilangguan. May namumuong luha sa kanyang mga mata, ngunit ang kanyang boses ay lalong tumatag. Ang mga salitang iyon ay tumatak sa aking puso at isipan sa buong buhay ko. Pagkatapos ng high school, pumasok agad ako sa pabrikang ito. Nagsimula ako sa pagwawalis ng sahig at pagbubuhat ng mga tool. Noon, nag-assemble lang kami ng mga piyesang Amerikano. Kung hihilingin naming makita ang mga blueprint, sasabihin nilang classified. Kung magtatanong kami kung bakit ganito ang disenyo, sasabihin nilang hindi namin kailangang malaman, sundin lang daw namin ang utos. Kinuyom ni Mang Lito ang kanyang kamao. Nang minaliit kami dahil wala kaming teknolohiya, nang tinuturo kami dahil hindi man lang kami makagalaw ng isang tornilyo nang walang pahintulot ng Amerika, ang aming mga inhinyero ay umiiyak ng dugo gabi-gabi habang hinahampas ang mga bakal na ito. Kahit na antala ang sahod, pumapasok kami. Mas madalas pa kaming nasa pabrika kaysa sa bahay. Humihingi kami ng paumanhin sa aming mga asawa, sa aming mga anak, ngunit hindi kami maaaring huminto. Habang sinasabi ng iba na nababaliw na kami, naniniwala kami na ito ay hindi lamang isang sandata, kundi ang dignidad na ipapamana namin sa aming mga anak. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Bawat kulubot ay naglalarawan ng panahon, 42 taon. Malayo na sa edad na 29 ang kanyang ama at hanggang ngayon nananatili siya sa parehong lugar, dala-dala ang mga salita ng kanyang ama. Hinampas niya ang fuselage. Ngayon, hindi na natin kailangan ng pahintulot ni numan. Lilipad tayo kung kailan natin gusto at ipagtatanggol natin kung ano ang gusto nating ipagtanggol. Ito ang pinangarap ng aking ama, ang mga pakpak na gawa ng ating mga kamay upang maprotektahan ang ating sariling kalangitan. 42 taon ang inabot, ngunit nagtagumpay kami. Sa sandaling iyon, napaiyak ako. Hindi ko napigilan. 22 taon akong nagtrabaho sa mga numero. Ipinagmamalaki ko ang hindi pagpapadala sa emosyon. Ang trabaho ko ay suriin ang data ng may kalamigan at gumawa ng objektibong konklusyon. Ngunit sa harap ng mga salita ng matandang ito, ganap akong bumigay. 15,000 per flight hour, 80% readiness rate, 450,000 total flight hours. Biglang nag-iba ang pakiramdam ko sa mga numerong iyon. Hindi ito data. Ito ang kwento ng isang ama na namatay sa ilalim ng eroplano sa edad na 20, ang buong buhay ng isang anak na naulila sa edad na 7, at ang pait ng isang bansang hindi man lang makalipad sa sarili nitong kalangitan nang walang pahintulot ng iba. Tahimik na lumapit si Dr. Reyes. Namumula rin ang kanyang mga mata. Inabutan niya ako ng panyo. Okay lang po ba kayo? Umiling ako. Hindi ako okay. Ngunit kasabay nito, may isang mainit na bagay ang umaakyat sa aking dibdib. Siguro'y paghanga, siguro'y galit, marahil pareho. Galit sa mga taong tinawag na model kit, ang fighter jet ng isang bansang may ganitong kwento, at paggalang sa isang matandang nanatili sa isang lugar sa loob ng 42 taon. Hinawakan ko ang fuselage, malamig ang metal. Ngunit sa hindi malamang dahilan, hindi ko ito naramdamang malamig, para bang nararamdaman ko ang init ng libu-libong tao na nakapaloob dito. Dinala kami ni Dr. Reyes sa susunod na section, ang radar assembly line. Sa loob ng isang clean room, ang mga teknisyano na nakasuot ng protective gear ay nagsasagawa ng maselang gawain. Ipinaliwanag ni Dr. Reyes, iyan po ang AESA radar na aming ginagawa. Nang tanggihan kami ng Amerika ng technology transfer, kami mismo ang gumawa nito. 5 taon ang inabot. Araw-araw naming naririnig na imposible, ngunit hindi kami sumuko. Pinanood ko ang mga manggagawa mula sa likod ng salamin. Ang kanilang mga galaw ay parang nanonood ng isang operasyon sa utak. Isang katumpakan na hindi pinapayagan ang anumang pagkakamali. Ang huli naming pinuntahan ay ang hangar para sa mga natapos ng eroplano. 3 bagong pinturang PAF, 25 haribon ang nakahanay. Ang makinis na mga kurba, matalas na mga pakpak at kambal na makina ay nakakamangha sa malapitan. Sa gilid ng fuselage, malinaw na kumikinang ang watawat ng Pilipinas. Sabi ni Dr. Reyes, 65% po ang localization rate. Ang isang bansa na hindi man lang makagawa ng isang baril noong 1950s ay isa na ngayon sa mga pangunahing kapangyarihan sa depensa sa Asia. Mayroon itong 220,000 na piyesa. At sa bawat piyesang iyon, nakaukit ang pangalan ng aming mga inhinyero.
Tumingala ako sa fighter jet. Iba na ang tingin ko dito ngayon. Hindi na ito isang makina na gawa sa bakal at aluminyo. Ito ay isang obra maestra na hinubog ng pawis at luha ng libu-libong tao. Narito ang 42 taon ng isang anak na nawalan ng ama, ang dugot luha ng mga inhinyerong nagpuyat, at ang panata ng isang bansang hindi na muling magiging walang magawa. Alam ko na kung ano ang iuulat ko pagbalik ko sa Maynila. Hindi mga numero, kundi isang kwento. Ang kwento ng mga taong nasa likod ng fighter jet na ito. Isang linggo pagkatapos bumalik, muling nagtipon ang mga tao sa conference room ng DND. Naroon ang kalihim, ang Chief of Staff, ang Defense Committee at ang Undersecretary of Finance. Bilang kinatawan ng inspection team, ako ang magsusumite ng ulat. Ngunit hindi ko binasa ang ulat. Sa halip, ikinuwento ko ang tungkol kay Mang Lito Castro, ang kanyang ama na namatay sa ilalim ng eroplano ng Amerika sa edad na 29 at ang batang naulila na nanatili sa parehong lugar sa loob ng 42 taon. Tumahimik ang silid. Mas malakas ang kwento ng isang tao kaysa sa isang ulat na puno ng mga numero. Sa huli, sinabi ko, Mr. Secretary, sa loob ng 22 taon, sa mga numero lang ako naniniwala, ngunit natutunan ko sa Pilipinas na may mga bagay na hindi masusukat ng mga numero. Ang PAF-25 Haribon ay hindi isang fighter jet. Ito ay isang pangako na binuo ng isang buong bansa. Isang pangako na hindi na muling mamumuhay ng may pahintulot ng iba. At naniniwala po ako sa pangakong iyon. Matagal na nanahimik ang kalihim. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumango. Ang boto ay unanimous. Opisyal na nagpasya ang DND na bilhin ang PAF-25 Haribon. Kinansela ang kontrata ng F-35 at nagsimula ang bagong negosasyon sa pagitan ng Pilipinas. Nang lumabas ang balita, nagimbal ang mundo. Nagalit ang Amerika. Isang tagapagsalita ng State Department ang nagpahayag ng malalim na panghihinayang at ilang mga mambabatas ang nagmungkahi ng mga economic sanctions laban sa Pilipinas. Sa isang panayam, sinabi ni Davis na ang Pilipinas ay gumawa ng isang makasaysayang pagkakamali. Ngunit hindi natinag ang gobyerno ng Pilipinas. Naaalala ko pa ang sinabi ng kalihim sa isang press conference. Sa daan-daang taon, hindi yumukod ang Pilipinas sa anumang banta. Ginawa lamang namin ang pinakamahusay na desisyon para sa aming bansa. Nagulat din ang Europa at Asya. Ang mga media outlet sa Alemanya, Pransya at Britanya ay nagulat tungkol dito. Lumabas ang mga headline tulad ng "Ang bagong kapangyarihan sa depensa ng Asya ay pumasok sa puso ng alyansa." Noong una, maraming mapanuksong artikulo. Nababaliw na ang Pilipinas. Ano ang espesyal sa fighter jet ng Pilipinas? Ngunit habang lumilipas ang panahon, nagbago ang tono. Sinimulang suriin ng mga mamamahayag ang aktwal na data, ang operating cost, readiness rate, kabuuang gastos. Hindi nagsisinungaling ang mga numero. Ang signing ceremony ay ginanap sa Maynila. Bilang bahagi ng delegasyon dumalo ako. Sa harap ng Malacanang, magkatabing iwinagayway ang watawat ng dalawang bansa. Isang kakaibang damdamin ang naramdaman ko habang pinapanood ang tanawin. Isang eksenang hindi ko maiisip 2 buwan na ang nakalipas. Lumapit si Dr. Reyes. Nakasuot pa rin siya ng jacket. Sinabi kong magsuot siya ng suit, ngunit sinabi niyang mas komportable siya dito. Inilahad niya ang kanyang kamay. Salamat po Mr. Santos, salamat sa pagbibigay ng pagkakataon. Kinuha ko ang kanyang kamay. Hindi po, ako po ang dapat magpasalamat, kayo po ang gumawa ng pagkakataon. Pagkatapos ng seremonya, habang papunta sa hapunan, nakita ko si Mang Lito Castro. Nakasuot siya ng suit, mukha siyang hindi komportable, ngunit kumikinang ang kanyang mga mata. Lumapit ako at nakipagkamay. Mang Lito, masaya po akong narito kayo ngayon. Ngumiti si Mang Lito, isang maliwanag na ngiti sa kanyang kulubot na mukha. Gusto ko pong ipakita sa tatay ko, nagtagumpay tayo. Ngayon, makakalipad na tayo ng walang pahintulot ng iba. Naging mamasa-masa ang kanyang mga mata. Ganoon din ako. 3 buwan pagkatapos, dumating ang unang PAF, 25 Haribon. Sa fuselage, malinaw na nakapinta ang watawat ng Pilipinas. Sa araw ng test flight, nasa isang observation deck ako na tanaw ang Sierra Madre. Isang malakas na ugong ang narinig mula sa runway. Dahan-dahang gumalaw ang PAF, 25 Haribon. Bumilis ito, itinaas ang kanyang ilong, at sa isang iglap, pumailan lang sa himpapawid. Ang apoy mula sa kambal na makina ay nakakasilaw. Lumipad ang fighter jet sa ibabaw ng mga taluktok ng bundok.
Sa sandaling iyon, naantig ako, maganda ito. Hindi dahil sa teknikal na pagiging perpekto o cost effectiveness. Maganda lang ito. Ang katotohanan na ang pait at determinasyon ng isang bansa ay lumilipad sa kalangitan na iyon. Ang pangarap ng isang ama na namatay sa edad na 20 na ang pawis ng isang anak na naghampas ng bakal sa loob ng 42 taon, ang dugot luha ng libu-libong inhinyero. Lahat ay dala ng mga pakpak na iyon. Ang desisyon ng Pilipinas ay nagdulot ng malaking epekto sa buong mundo. Unang nagtanong ang Poland, pagkatapos ay ang Norway, at pagkatapos ay ang Finland. Ang mga mas maliliit na bansa na nahihirapan sa presyo ng mga American fighter jet ay nagsimulang magpakita ng interes. Bumaha ang mga tawag sa Philippine Defense Export Office. Gusto rin naming suriin, padalhan ninyo kami ng mga materyales. Nagbabago ang laro. Tinawag ito ng media na isang seismic shift sa defense market. May lamat na raw sa monopolyo ng Amerika, isang eksaheradong pahayag, ngunit hindi mali. Ang galit ng isang superpower ay patunay na nagbabago ang laro. Ang galit ng Amerika ay hindi lamang dahil sa isang nawalang kontrata. Ito ay dahil nagsisimula ng masira ang kanilang monopolyo. Ilang buwan pagkatapos, nagtatrabaho ako tulad ng dati sa aking opisina. Sa labas ng bintana, tanaw ko ang Maynila, ang parehong tanawin, ngunit nagbago ako. Sa tuwing titingin ako sa mga numero, naiisip ko ang mga taong nasa likod nito. Nalaman kong sa bawat piraso ng data, may pawis at luha ng isang tao. Sa aking mesa, may isang larawan, kinuha ito sa Pilipinas. Isang larawan ko kasama si Mang Lito Castro sa harap ng isang PAF 25 Haribon. Si Mang Lito ay awkward na nakangiti at ang aking mga mata ay namumugto. Kakaiyak ko lang noon. Hindi ito isang magandang larawan, ngunit hindi ko ito maitatapon. Isa ito sa pinakamahalagang sandali sa aking buhay. Minsan, tumitingin ako sa langit. Kapag may guhit ng isang eroplano sa malinaw na kalangitan ng Pilipinas, naiisip ko, sa isang lugar dyan, lumilipad ang isang PAF 25 Haribon. Isang Pilipinong piloto ang may hawak ng kontrol. Pinuputol ang hangin gamit ang mga pakpak na gawa ng Pilipino. At sa loob ng eroplanong iyon, kasamang lumilipad ang ama ni Mang Lito, ang mga inhinyerong naghampas ng bakal sa loob ng 32 taon, at ang panata ng isang bansang hindi na muling magiging walang magawa. Hindi namin tinalikuran ang Amerika. Tinalikuran lamang namin ang isang armas na wala kaming kontrol. Pinatunayan ng Pilipinas sa buong katawan nito ang katotohanan na ang kalangitan ay hindi hinihiram, kundi ipinagtatanggol. Ngayon, ang Pilipinas ay hindi na isang opsyon. Ito na ang pamantayan. Nagsisimula ng muling tingnan ng mundo ang Republika ng Pilipinas. Mga kababayan, naaalala niyo ba si Mang Lito Castro sa ating kwento? Ang taong nawalan ng ama sa edad na 7 at dinala ang pait na iyon sa kanyang puso sa loob ng 42 taon. Bawat kalyo sa kanyang kamay ay sumasalamin sa landas na tinahak ng inyong henerasyon. Ganoon din kayo. Sa panahong wala tayong magawa ng walang pahintulot ng iba, tiniis ninyo ang gutom at lamig para itayo ang bansang ito. Gamit ang inyong magagaspang na kamay at matatag na mga balikat. Ang 42 taon ni Mang Lito ay hindi espesyal dahil lahat kayo ay nag-alay ng inyong buhay sa ganoong paraan. Kaya't pakiusap, huwag ninyong sabihing matanda na kayo at wala ng silbi. Bawat patak ng pawis na inyong inialay ang nagtipon upang ang ating mga eroplano ay makalipad ngayon sa kalangitan ng mundo. Dahil sa inyo, ang ating mga apo ay mabubuhay ng hindi yumuyuko kaninuman. Napakagandang bagay nito. Medyo malamig na ang panahon ngayon, di ba? Magsuot po kayo ng mainit sa umaga at gabi. Magsuot din po ng makapal na medyas para hindi malamigan ang inyong mga paa. Sa mga nag-iisa, huwag po ninyong kalimutang kumain ng hapunan. Kumain po kayo kahit isang mainit na sabaw. Kailangan po ninyong maging malusog para maipagpatuloy namin ang pagbabahagi ng mga ganitong kwento. Kung naantig po kayo sa kwento ngayon, mag-iwan po kayo ng komento sa ibaba. Okay lang po kahit may typo. Ang simpleng maganda mula sa inyo ay nagbibigay na sa amin ng malaking lakas. At kung pipindutin ninyo ang subscribe button, babalik kami na may mas magagandang kwento. Salamat po, mahal namin kayo. Ito ang inyong walang hanggang kaibigan, ang Pilipinas na gumulat sa mundo. Magpapatuloy sa susunod na video.